Tara, pasok kayo sa bahay namin. Hello, La. Ano po? Mga classmate ko pala gagawa po kami ng school presentation. Magandang araw po, Lola. Magandang araw din mga apo. Gawin niyo na yung kailangan niyong gawin yung paghahandaway ng mga merienda. Sige po, La. Salamat po. Tara, mag-start na tayo. Sige, ihahanda ko lang yung mga materials na dala natin. Ay, pwede pa connect muna sa wifi niya para makapag-switch na. Sige, amin na. Hala guys, paano na to? Bakit? Ano problema? Iba-iba kasi yung lumalabas na happenings nung nangyari yung KKK, kaya hindi ko tuloy alam ang pinaka-accurate dito. Ito. Oo nga, no. Paano kaya to? Baka kapag de-report na rin to, mapagalitan tayo ni Ma'am. Mga apo, iligpit niyo muna yung mga ginagawa niyo. Pwede muna kayong magmerienda dito. Yun o, salamat Lola. Ba't anong problema? Bakit mga nakasimangot kayo? Kasi lang hindi namin makita sa internet kung ano yung nangyari sa KKK. Hay nako, sige, kumain muna kayo. Magpahinga muna kayo. Kukwentuhan ko kayo baka sakaling makatulong sa mga problema niyo. Naku, wala yun. Kumain muna kayo. Ruby, ligpitin mo muna yan. Pakainin mo mga klase mo. May ikukwento ko sa inyo para mabawasan yung problema niyo. Kain lang kayo ng kain mga apo, may ibabahagi ako sa inyo. Galing pa to sa kwento ng lolo ko at ngayon i-share ko sa inyo para naman magkaroon ng sagot sa problema nyo. Magsimula na tayo mga apo. Naitatagang ka na noong Hulyo 7, 1897. Labis-labis na ang pagmamalupit sa atin ng mga Espanyol. Kailangan natin ay magbuo ng isang samahan. Samahan na magbubuklod sa buong taong bayan at matapang na lalaban sa mga Espanyol. Kung nagnanais tayo ng kalayaan, wala nang ibang solusyon kundi ang himagsikan. Ako po sa inyo, kailangan ko po talaga, 3 buwan na ho kami hindi nabibigyan ng sweldo. Sino ka? Kapag sinabi kong hindi pwede, wala kang karapatang diktahan ng mga plano ko at hamunin ang pangmamalakad ko. Isa ka lamang Indio. Dakpinati ko lang ang demonyong ito. Yung ang demonyo, pag nanakaw, manggagasa, anong klaseng Panginoon meron kayo? Magluluksa kayo sa impyerno. Anak ko, sinabi ko naman sa'yo, sana sumunod na lang tayo. Grabe po pala yung mga sikmura ng Espanyol, Lola, no? Kahit yung tauhan sa simbahan, grabe rin yung ugali, no? Kaya nga, at nung nakita nila ang pagpatay ng praile sa mga Pilipino, doon lalong nag-alab ang galit ni Bonifacio. Nais pang sumali ni Oryang. At alam niyo ba, si Oryang ay si Gregoria de Jesus, nakasintahan at naging asawa ni Bonifacio. Dahil sa pagnanais ni Oryang na sumali sa Katipunan, nung una hindi siya pinayagan ni Bonifacio dahil nga delikado. Ngunit, naging bahagi din naman siya ito kalaunan at siya ang unang babae sa likod ng Katipunan. Galing. Ganun po pala yung nangyari, Lola. Oo, napakagaling talaga ng Katipunan at alam nyo ba, doon din nagsimula ang recruitment nito. Ngunit naging mabagal ang paglaganap ng impormasyon tungkol dito kaya naging matagal din ang paghahanap nila ng mga miyembro. 3 taon na tayo naghahanap ng miyembro, ngunit hanggang ngayon, pawang nagbubulag-bulagan pa rin ng mga tao. Makalaki nang naging impluwensya ng mga Espanyol sa puso't isipan ng mga tao. At para din sa akin, hindi ito madaling maalis. Ngunit kung patuloy tayo matatakot, patuloy din tayo maahapi maging ang ating sariling bayan.
Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at tahimik ang bayan natin bago ito masakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo na't mga praile, ang kanilang kapangyarihan. Sila ang maglulubi. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintang Titan. Ano ang iakatol mo sa kanya? Kamatayan. Hahantulan ng kamatayan, Supremo. Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa kilusan, ano ang nais mong itawag ko sa iyo? Magtalong. Kung gayon, binabati kita kasamang magdalo. Ang nangyari dati, Lola, no? Pero paano po yun? Hindi po ba sila nahirapan mag-recruit ng mga miyembro nun, Lola? Kasi di katulad ngayon na may technology kaya madali napapasa ang mensahe. Paano po nila napapasa sa iba yung tungkol sa grupo nila? Ibang klase din po talaga at syaga at tibay ng loob ni Andres Bonifacio, Lola. Oh. Kasi hindi po madali yun, wala pa lamang sa blueprint ang mga polyeto hanggang sa manong-manong pamamahagi, super hassle po nun, Lola. Matibay pa sa matibay, alam nyo bang hindi lang iyon ang kanyang pinagdaanan, madami ding pagsubok sa kanyang buhay. Talaga po? Oh, marami pang pagsubok ang nagpatibay sa kanya. Halimbawa dyan, yung nagkaroon ng sunog sa Tondo. At alam nyo ba, isa ang kanilang bahay sa mga nadamay. Go. Mabuti na lamang at kinupkop at pinatira sila sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela. At alam nyo ba, hindi lang yon, namatayan din siya ng isang anak, ang unang anak nila ni Oryang. Grabe naman. At ayun na nga, madami pang nangyari pagkatapos nun. Pero meron pang mismong kapwa nila Pilipino na si Teodoro Patino ang nagsumbong sa mga Espanyol tungkol sa ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayong may lakas, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat para sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng katipunan, binibigyan kita ng pahintulot para gawin ang sa tingin mong nararapat. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagbasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Go. Mula ngayon, kailangan na nating wakasan ang ilang taong pang-aalipin sa atin ng mga dayuhan. Kahit anong mangyari, kulang man tayo sa tao o kulang man tayo sa mga sandata, lalaban tayo hanggang sa huli ng ating mga buhay. Sa atin ang lupang ito. Punitin ang mga sedula ninyo. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang kilusan! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Kakaibang po talaga ang tapang ng mga Pilipino. Eh Lola, after po yan, ano na po nangyari sa Mexico? maraming bayan sa bansa natin ang nagtagumpay. Pero may ilan din na hindi dahil nga sa kakulangan ng pwersa at pagiging advance ng armas ng mga Espanyol. Halimbawa na lamang yung sa Cavite. Sa nangyaring eleksyon, ito na rin ang nagsilbing pinakaunang pamahalaan ng Pilipinas. At dahil din sa nangyari, lalong nag-aklas ang mga nangunguna sa Cavite at napagplanuhan nila na dakipin at patayin na lang si Bonifacio. Nagtagumpay sila sa pagpaslang kay Bonifacio at sa kapatid nito. Nakakalungkot naman po ang nangyari, Lola. Hindi ko po lubos akalain na kapwa-Pilipino pa po ang makakagawa niyo. Oo nga eh. Para ang nangyari pa tuloy ay si Bonifacio pa ang naging kaaway nila. Heis. O siya mga apo, anong oras na din pala? Baka hinahanap na kayo sa inyo. Ala, oo nga po pala, nung oras na din. Tara, gusto na kayo sa labas. O kung may kailangan kayo, huwag kayo mahiyang i-chat yung apo ko ha. Sige po, Lola. Salamat Bumalik po, kayo sa Lola. susunod. Pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga. Wala. Kamatayan. Kamatayan ang hahatulan. Tara, pasok kayo sa bahay namin. Di gumano ka lang. Lola. Magandang araw din mga apo. Maghahanda ko muna kayo ng mga merienda. Sige po lang. Gawin na na yung mga kailangan niyong gawin. So, bumalik!
tumatawa na siya. Wait lang. 3 taon na tayo naghahanap ng miyembro. Ngunit hanggang ngayon, ano yun? Makawa po ako sa inyo, yung anak ko.